atin na po ibigay pagkakataon kay Pastor. Pastor, kaya na po. Maraming salamat, Brother Melvin. Ayan, sa umaga po na ito ay panahon na ng katapusan ng January at purihin natin ang Panginoon. Bagamat malamig pa rin, pero nabawasan na. Ayan, mga ganyang lamig lang pwede na. Hindi na kailangan mag-electric fan. Na po. Ngayon ay ang ating pang pag-aaralan mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa at kagalakan. Yan ang kailangan natin mga kapatid. Kailangan natin yan. May panahon na tayo ay tila baga nawawalan ng pag-asa sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Pero ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na may kagalakan pa. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nagmamahal sa amin, sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po nawa kami, O Diyos, na aming maunawaan itong Romans 15 verse 13, O Lord, na amin pong itong maisabuhay at aming matutunan paano kami magkaroon ng pag-asa, saan kami uhugot ng pag-asa sa kabila na ang pag-asa ay nawawala sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito, ating pong key text, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid, tayo ay puspusin ng pag-asa na nagagaling sa ating Panginoong Diyos. At yun ay magkakaroon tayo ng kagalakan at kapayapaan. At yan ay napag-aralan natin kahapon, napakaganda ng kapayapaan. Pag-asa pala ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Yung nakita ko dito na talagang ibigay mo sa Panginoon yung lahat. Kapag ikay wala ng kapag-asa sa Panginoon na ikaw umasa, no? Wala na eh. Ganun talaga ang buhay, mga kapatid. Ang ating Panginoon ang talaga nating makakapitan. Kung hindi namatay si Jesus bilang ating sakripisyo at nabuhay na muli, hindi natin dapat nalaman ang kapayapaan. Hindi kailanman nakadama ng kagalakan. Sabi po dito, no? Sabi diyan, kundi naranasan lamang ang mga kilabot ng kadiliman at ang mga paghihirap ng kawalan ng pag-asa. Kung gayon, itulot na papuri at pasasalamat lamang ang maging wika ng ating mga puso. Ayan po mga kapatid, no? Kung ang ating pong buhay ay puro kadiliman at nakakakilabot, meron tayong pag-asa sa Panginoon. Kaya kailangan nating papurihan at pasalamatan ng ating pong Panginoong Diyos sa ating puso at isipan. Sa buong buhay natin ay nakikibahagi tayo sa kanyang makalangit na mga pakinabang, mga tumanggap na mga pagpapala ng kanyang hindi mabibilang pagbabayad sala. Dito mga kapatid ko, no, ito yung pinaka pwede nating panghugutan na talagang Panginoon, kayo ang nagligtas sa amin. Ngayon, umaharap kami sa problema na parang walang kapag-asa, pero sa inyo ay may pag-asa. Di ba? May mga panahon na tayo nagkakasakit, malubha yung pagkakasakit natin, at walang pag-asa na gumaling, pero sa Panginoon tayo umasa. May kagalingan sa Panginoon. Yes po, kahit namamatay pa, yung ating ipinapanalangin, may kagalingan sa Panginoon. Sa ikalawa niyang pagbabalik, yung pong sakit na yun na namatay nating mahal sa buhay, kahit na ipinapanalangin natin, no, ay gagaling po siya. Basta't ang Panginoon ang siyang aalalay sa atin. Basta't ang Panginoon ang siyang gagabay sa atin. Dadalangin lang tayo sa ating tagapagligtas. Kaya't imposible para sa atin na isipin ng mababa at walang magawang kalagayan. Ayan. Na mula dito'y ibinangon tayo ni Kristo. Kapag nadaraba natin ang mga pasakit, kalungkutan at pangungulila ng lahat ng tao'y napailalim, huwag hayaang masira ang puri ang ating manunubos ng isamang kaisipan ng pag-angal. Ano? Hindi natin matukoy kung gaano mas kakaunti ang ating pagdurusa kaysa nararapat sa ating mga kasalanan. Aba, matindi ito, no? Ito'y na-realize ko, hindi dapat tayo umangal sa mga suliranin na meron tayo. No? Hindi tayo dapat umangal sa ating Panginoong Diyos. Sa totoo niyan, ibinangon tayo ng Panginoon. Yung po mga pagdurusa na naranasan natin sa ating mga kasalanan, kaunti lang pala ito mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, deserve natin. Deserve natin na dumanas ng ganung pagsubok.
dahil nga tayo nagkasala sa Panginoong Diyos. At kung susukatin natin yung pagkakasala natin sa Panginoon, ay kaunti lang yun. Binawasan na yun ng ating Panginoon. No? Ibig sabihin, hindi niya na pinahintulutan na kainin pa tayo ng mas malaking parusa sa pagkakasala dahil pinatawad na tayo ng ating pong Panginoon. Ganyan po talaga, no? Pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos, pero yung consequence ng kasalanan, naroon pa rin. Ano? Naroon pa rin yung consequence ng kasalanan. Bakit mga kapatid? Dahil na nga nagkasala tayo sa Panginoong Diyos eh. Kaya ang kinakailangan kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, paghihirap sa buhay, ang kaisipan dapat natin hindi pag-angal kundi pasasalamat at papuri sa Panginoong Diyos na Panginoon, ito lang yung pinahintulutan nyo sa amin. Salamat at binawasan nyo. No, hinarang nyo yung iba pa mga pagdurusan na pwede naming danasin dahil sa aming pagkakasala. Ayan po mga kapatid. Pero alam nyo, ang Panginoong Diyos umaalalay naman sa atin eh. Hindi tayo pinababayaan eh. Talagang ang ating mundo ay nasira dahil sa pagkakasala. Dinagdagan pa natin. So hindi natin masisisi ang Panginoong Diyos dahil tayo mismo yung humiwalay sa Kanya. At kung humihiwalay tayo dahil sa pagkakasala, yun nga, nararanasan natin yung mga paghirap at pagsubok sa buhay. Pero ang pinakamaganda doon mga kapatid, ang Panginoon nakaalalay. Sinasalag niya yung mga matitindi mga pagsubok at yung mga mahinang pagsubok at kakaunting pagsubok na lang na tumama sa atin. Yun yung nararanasan natin ngayon. So yan po yung mindset dito sa ating devotional. Sabi dito, maari ba tayong tumingin sa Kanya na dinuro ng ating mga kasalanan at hindi rin maging handang uminom ng saro ng kahihiyan? Humalo ang ating mga kasalanan sa mapait na saro ng Kanyang inalis sa ating mga labi at Kanya mismong ininom upang kapalit ito'y mailagay niya sa ating mga labi ang saro ng pagpapala. Ito napakaganda, ano? Yung pong deserve natin na kamatayan na masakit, kinuha ng ating Panginoong Diyos. Yan dapat yung ating makukuha eh. Yan dapat yung ating dadanasin eh. Yung kamatayan na walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Pero kinuha ng Panginoon. Biruin mo yung mga pagsubok naranasan natin ngayon, minimal lang yan. Kaunti lang yan. Wala yan sinabi doon sa dadanasin dapat natin sa dagat-dagatang apoy. Pero kinuha ng Panginoon yun, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para hindi natin danasin yun. So ganyan po mga kapatid ang dapat nating tinitignan. Pinapasalamatan, papurihan natin ang Panginoong Diyos. Biruin mo, tayo ay makasalanan, tayo ay talagang tumalikod sa Panginoong Diyos, pero ito ang ating Panginoon, no? Nabayubay sa krus ng Kalbaryo para yung mas matinding pagsubok pa na dapat nating danasin, yung parusa na dapat nating danasin, ay hindi natin dinanas na, hindi natin dadanasin na. Bakit? Dahil pangako na ng Panginoon sa mga mananampalataya ay buhay na walang hanggan. Kita niyo po yan mga kapatid. Doon na lang tayo ay dapat hindi tayo umangal sa ating Panginoong Diyos dahil ginawa niya ang lahat para guminhawa ang ating pong mga buhay. Ayan. Kung pansamantalang buhay lamang ang irereklamo sa Panginoong Diyos ngayon, di ba kasi nagrereklamo tayo, Panginoon, bakit naranasan namin ito? Pansamantalang buhay lang ito mga kapatid. Hindi mo dapat ireklamo sa Panginoon at huwag tayo masyadong magdemand sa Panginoon at naguminhawa ang ating pong buhay dito sa lupa na pansamantala lang naman tayo dito. Di ba? Ang problema kasi marami mga taong reklamador sa Panginoon. Ang buhay dito, pansamantala lang naman. Ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan eh. Doon tayo dapat tumingin. Tiisin na natin yung mga pagsubok ngayon. Idalangin natin sa Panginoon at natin makayanan ito at manampalataya sa Kanya. Bakit? Pansamantala lang ito eh. No? Ako inaalala ko yung sa barko o sa pier na nagantay kami ng isang araw para lang makasakay ulit. 24 hours para makasakay lang kung bili kami. Nagbahay kami ng 12 hours tapos mag-aantay ka ng 24 hours para makasakay ka sa barko. Pero ang nasa isip namin, 24 hours lang yun eh. Ang nasa future, kapag nakarating kami dun sa Romblon, kasiyahan naman. Di ba? Ang kapalit noon. Kapag nandoon ka naman na nga sa isla, wala na, hindi mo na iisipin yung pagod. Kalilimutan mo na yung 24 hours na yun na pag-aantay mo. Wala na yun. Mawawala na yun. Maiibsan na yun eh. So ganun din mga kapatid dito sa lupa. Habang nag-aantay tayo sa pagdating ng Panginoon, tiisin na natin. Pansamantala lang ito.
Ang pinaka-the best, makakalimutan natin ang lahat ng mga pait dito sa sanlibutan pagdating natin sa langit na bayan kapag ka sinundo tayo ng ating Panginoon. At take note mga kapatid, huwag po tayong matatakot na dadalhin tayo sa langit. Kasi iba natatakot dadalhin sa langit, patay daw pagka kasi pupunta sa langit. Walang patay na pupunta sa langit mga kapatid. Maling doktrina yan. Ano? Maling doktrina na yan na ang patay pupunta sa langit. Walang ganun sa Bible. Ang pupunta sa langit, sang-ayon sa Biblia, binuhay ng Panginoon. Ang pupunta sa langit sang-ayon sa Bible, buhay, dadalhin sa langit. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. Kaya yung nagpapakalat na ang patay pupunta sa langit, maling doktrina yan. Kay Satanas yan. No? Walang patay na pupunta sa langit. Ang pupunta sa langit, mga buhay, mga kapatid. Ang wika ng kaluluwa ay dapat na wika ng kagalakan at pasasalamat. Pag sinabing kaluluwa, mga kapatid, hindi yan yung multo. Ano, tayo mismo yan, yung kaluluwa sang-ayon sa banal na kasulatan. Ano, may wika ng kagalakan at pasasalamat. Kung mayroon bang maitim na kabanata sa kanilang karanasan, ay hayaan silang ilibing ang mga iyon. Kung may mga itim na kabanata sa buhay natin, kalimutan natin yun. Ngayon, mabuhay tayo sa present na nakatingin sa future papunta sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag hayaang manatiling maliwanag ang kasaysayang ito sa pamamagitan ng pag-uulit. Linangin lamang ang mga kaisipan at mga damdaming magbubunga sa pasasalamat at papuri. Ito pala ang pangontra sa kalungkutan, pangontra sa suliranin, na mapait yung mawalan ng mahal sa buhay, mapait yung mabigo, mapait yung magkaroon ng ganung karanasan na talagang dilubyo sa buhay. Pero ang ating dapat kaisipan, linangin natin sa pasasalamat at papuri sa ating Panginoong Diyos na yung mga naranasan natin na yon, pansamantala lamang. Yung nararanasan natin ngayon, pansamantala lamang ito. At tayo ay dadali ng Panginoon sa langit na bayan. Nabuhay tayo mga kapatid, malakas. Yun ang maganda doon. Buhay na walang hanggan, kagalingan sa ating sakit na anupat, hindi na tayo magkakaroon pa ng sakit kailanman pagdating natin nakasama ang ating Panginoong Diyos. Isinasama ko sa iyo na huwag magbitiw ni isang salita ng pagrereklamo. Ayan. Talagang likas sa atin ang pagrereklamo mga kapatid, lalo na sa Panginoon. Talagang patawarin tayo ng Panginoong Diyos at maranasan natin yung pasasalamat at papuri sa Kanya. Ano? Kundi mag-ingat ng mga damdamin ng pasasalamat. Ayan. Sa paggawa nito ay matututo kayong gumawa ng himig sa inyong mga puso. Ibahagi sa inyong karanasan ang mga gintong sinulid ng pasasalamat. Ayan po mga kapatid. Ito ang nakakalimutan natin, yung pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Nakakalimot tayo na pasalamatan ang ating pong tagapagligtas. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, di dapat natin makalimutan ang pasalamatan ang ating pong Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay at lakas, mga kapatid. No? Yung pagreklamo, palitan ng pagpapasalamat. O salamat Panginoon, sapagkat itong pagsubok lamang ang aking naranasan. No, hindi kapantay sa ginawa kong pagkakasala yung nararanasan ko ngayon. Di ba mga kapatid? So ganyan po ang mindset. Pagnilayan ang mga mas magandang lupain kung saan ang mga luha ay hindi kailanman ibinubuhos, kung saan ang mga tukso at mga pagsubok ay hindi kailanman nararanasan, kung saan ang mga pagkawala at paninisi ay hindi kailanman nalalaman, kung saan ang lahat ay kapayapaan, kagalakan at kaligayahan. So yung puso natin, yung ating isipan, ituon natin sa langit na bayan na doon ay ito na nga, kapayapaan, kagalakan at kaligayahan ng ating maranasan. Napakaganda yan. Yung mga word niyan, big word yan. Marami ang taong walang kapayapaan. Marami ang mga taong walang kagalakan. Kasayahan meron, kagalakan wala. Marami ang mga taong walang kaligayahan sa buhay, walang kakontentuhan. Talagang hinahabol ang mga pansamantalang bagay sa sanlibutan na ito kaysa ang papurihan at pasalamatan ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng walang hanggang buhay sa mga taong nananampalataya, di ba? Lugi ka kapag hindi ka nananampalataya sa Panginoon kasi nagpapakasaya ka, naghahabol ka ng mga pansamantalang bagay sa mundo, and yet nakakalimutan mo na mayroon palang walang hanggan. Kung sa negosyo lugi ka, talo ka pagka ganyan. Talo ka, maikli lang yung buhay natin mga kapatid. Kailangan ituon natin sa kaisipan na tungo sa ating Panginoong Diyos. Dito maaring magkaroon ng buong saklaw
ang iyong imahinasyon. Gagawin kang higit na makalangit sa pag-iisip ng mga pagninilay-nilay na ito. Bibigyan ka ng makalangit na lakas. Ayan, ito po yung makalangit na dako. Kapag ka ang ating kaisipan ay ganun mga kapatid, nakatingin tayo sa ating Panginoong Diyos, sa mangyayari sa hinaharap, papunta doon sa langit na bayan. Sabi dito, ito yung mga makalangit na pag-iisip. Ayan, na ilalagay tayo sa mga makalangit na dako. At yan ang kaisipan ng mga nag-aantay sa pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Masisihan ang iyong uhaw, sabi dito, ang iyong uhaw na kaluluwa sa mga ilog ng buhay ng tubig at ilalagay sa iyong puso ang tatak ng banal na larawan. Pupunuin kanila ng kagalakan at pag-asa sa paniniwala at mananatili sa iyo bilang isang mga aliw magpakailanman. Ayan. So sabi po dito mga kapatid, no, ang ating pong Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kaaliwan magpakailanman sa tulong ng banal na Espiritu. Basta dito, ang natutulan ko mga kapatid, sa mga pagsubok na dumarating sa atin, kinakailangan nandoon yung papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Na Panginoon, salamat, ito lang yung naranasan namin. Di ba? Pasasalamat at papuri sa Panginoong Diyos. Huwag nating kalilimutan. At ano ang dapat nating alisin? Yung pagrereklamo sa Diyos, yung paninisi sa Panginoong Diyos at kawalan ng pananampalataya sa buhay. At yung pong paghabol sa mga pansamantalang bagay dito sa sanlibutan na ito. Napakaganda. Kaya sabi dito sa Romans 15:13, nawa ito rin ang ating maranasan ngayong umaga na ito, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa. Puspusin nawa tayo ng Panginoong Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya upang tayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ating pong Panginoong Diyos. So, pagpurihan natin ang Panginoon at patuloy natin siyang pasalamatan at ito ang mga kaisipan ng mga makalangit. No? Tayo ay nandoon sa mga makalangit na dako. Yan. Ngayon ay tayo ay mananalangin mga kapatid, papurihan at pasalamatan natin ng Panginoon sa magandang panahon na meron tayong kapayapaan sa mga oras na ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at ngayon idalangin natin ang comfort sa mga naulila. Ayan, sa mga nawawalan ng pag-asa sa mga oras na ito. At gayon din po ay mapalitan ng pag-asa ang ating mga puso at isipan. So ngayon tayo ay mananalangin, ay pangungunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano sa panalangin mga kapatid. Pagkatapos po ng isang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Yan, pasuloy natin isama ko sa panalangin din yung pagbiyahe ng aking misis mamaya, mamayang hapon o mamayang gabi. Depende sa time ng barko alis doon sa Romblon. Medyo wala na masyadong hangin. Dalawa ay safe siya makarating dito sa Nueva Ecija. So yun po mga kapatid. At gayon din po yung may mga karamdaman sa umaga na ito, isama rin po natin sa panalangin. Atin na pong pakinggan ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heated who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter
Amen mga kapatid. Tunay na kailangan natin ang ating Panginoon, ano po. Lalo na sa mga nawalan ng pag-asa, ano po. Huwag tayo mawalan ng pag-asa mga kapatid. Habang may buhay, may pag-asa. No? Basic yan na pananalita. No? Habang buhay, may pag-asa. Kahit sino, alam yun salita na yan. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Magpasalamat pa nga sa Panginoon kung kayo nakakaramdam na walang pag-asa. Dahil yan lang ito lang yung ating natanggap na parusa sa kabila ng ating walang humpay na paggawa ng kasalanan, ano? At hindi naman huli ang lahat, ano po. Tunay na may pag-asa. Tunay na may pag-asa, kaya walang mawawala ng pag-asa. Ang tanging gawin natin ay lumapit sa Panginoon. Paano mong gagawin yun? Kasi maging connected ka sa Kanya palagi sa araw-araw, pamagitan ng pagpe-pray at pagbabasa ng Bible. At higit sa lahat, subukan nyo maging active sa church pag hindi kayo lagi nakakonect sa Panginoon. Atin kayo ng maaga, mag-inspire kayo ng kapatiran na maaga kayong dumating para maaga rin sila. Tumanggap kayo ng mga parts. Huwag tatanggi. Kahit na hindi nyo kaya, tutulungan kayo ng Panginoon. Maging connected kayo sa Kanya. Bakit ko nasasabi yan? Yan ang ginawa ko Yan ang dyan ako nagsimula Matinda ko ng maaga. Matinda ko ng regular, midweek, vesper, lahat laging maaga. Saan man makarating, may fellowship. Kahit sa AUP, alas 8 pa rin ako dumarating. Gusto ko yung maintain. Maintain talaga. Kahit saan ako pupunta na church, pipilitin ko yan maaga. Doon sa Klaa, maaga pa rin. Maaga. Dan sa may Palayan, mayroong fellowship area, fellowship, maaga pa rin. Masarap yung maaga. Tapos pipicture kayo, happy Sabbath. Mga kasama mo na mga kasama mo na sa bahay gumagaya. Ikaw nandun na, di ba? So sila susunod agahan nila mga kapatid. And then, tuloy-tuloy na yan kapag kayo nakakulag sa Panginoon. Tunay yung walang pag-asa na yung naramdaman, mawawala na parang unting-unting lumalabo na paningin, mawawala na hanggang sa tuluyan na maging maliwanag ang iyong paningin. At sa Diyos ay tunay na may pag-asa. Napakaganda ng awit na yan. Kahit paulit-ulit kung pakinggan yung awit na yan, people need the Lord, di nakakasawa. Maluluha ka pa dyan kapag ka talaga naiisip mo ang Panginoon, ano po. At tunay nga, sabi ni Nanay Nerissa, at salamat sa napakagandang mensahe ng Diyos sa ating lahat na magtiyagang maghintay. Tinan niyo po, pansinin niyo ito, napakagandang mensahe ng Diyos, ano po, hindi ni Pastor. Ang Diyos ang may mensahe sa atin yan, gamit lang po si Pastoran po. At tayo matyagang maghintay dito sa pansamantalang buhay. Isa pa, pansamantalang buhay. Ang buhay natin dito hindi permanente, ano po. Ayan, napakaganda ng comment po ninyo, Nanay Nerissa, ano po. Naranasan natin dito sa lupa para makasama niya tayo doon sa langit na bayan. Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus na nasa lupa hindi naging ayahay ang buhay po dito, no? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong magtatampo, huwag tayong magagalit sa Panginoon, huwag natin siya sisisihin, ba't ganito ang buhay natin na lumapit tayo sa Kanya. No, magpasalamat. Mas matindi naging buhay niya nung siya nandito sa lupa, ano po. Mas matindi. Kaya tayo magpasalamat pa rin at patuloy na pumuri sa Panginoon. Sabi ni Ate Sally Sanchez, papuri at pasalamat sa Panginoon ang the best. Ano po? Papuri at pasalamat kahit na nagdurusa at tunay na may kaligayahan, ano? Pakisama sa panalangin ang ginaganap na crusade ng Hain. Yan, po, day 3 na sila kagabi, no? At mayaman ng Hain, mga kapatid, Brother Richard Thompson yung kanilang speaker, ano po. At nakikinig ako dyan, nga lang nakakatulog ako dahil ang oras ng tulog ko yung start nila. Hindi ko kaya magtulog na makinig ng mahaba. Kaya sacrifice talaga pagka nakinig ako hanggang alas 8, no? Maraming tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Yes po, maraming tutugon dyan po sa inyo. Let's pray po mga kapatid. Panalangin natin ang bawat isa na naway tayo ay hindi mawala ng pag-asa hanggat may buhay, ano po. Teka muna, may birthday ang asawa ni Brother James and Sister Diane. Batiin naman natin happy birthday bago tayo manalangin. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday po, Sister Dayan. At kayo ay pinagpala pa rin ng Panginoon sa mga panahon na ito, no? At sila rin ay tunay na hindi nawawala ng pag-asa, no? Hindi yan sila nawawala ng pag-asa nila ni Brother James Magsalin. At si James Magsalin ay anak ni Elder Jesse Magsalin, kung kilala niyo po yung mga taga dito sa district namin, ano po. So, yun, namatay nung nakarang 2 taon na ba? O yan. So ayan, siya yung si Sister Dayan at siya ay hindi nawawala ng pag-asa. Sila ni Brother James, bagaman si Sarah ay maabot ng 40 years na naghintay ng kanilang anak. So sabi nila mag-asawa ay ba, ilang taon pa lang tayo naghihintay, darating yan, o di ba? Ganun ang pag-asa na tumitingin sa Panginoon, ano po. So para sa iyo, Sister Dayan, ay ang daming regalo sa iyo ng Panginoon, ano. Ayan ang mga gift box, puno yan ng gift of the Spirit, ano po. Ayan, alam namin na mayroon na kayo niyan, mag-asawa, pero dinagdagan pa ng Panginoon ng mas marami pa upang ibahagi sa iba. Ayan, naway ang iyong karawan ay maging maligaya at more blessings to come, at yung hinihintay niyong blessing ay naway pagkaloob ng Panginoon sa lalong madaling panahon. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, unang-una nagpapasalamat po kami sa napakaganda niyong mensahe sa amin sa umaga na ito, na hindi kami dapat mawala ng pag-asa bagaman ang buhay namin dito sa lupa ay bukod sa pansamantala na nga lang ay puro kahirapan pa at pagdurusa. Salamat dahil ganito lamang ang aming mga pagdurusang nadarama, at hindi ito sapat para sa mga kasalanan na aming nagawa, sa paglapastangan namin sa inyong kalooban sa kabila ng kabutihan at kapagmamahal na pinagkaloob niyo po sa amin. Amay, nais namin na isauli sa inyo ang pagmamahal na inyo binigay sa amin. Sa mga ilang sandali pa nang natitira sa aming temporary life dito sa mundong ito, samahan kami ng Holy Spirit na palagi maging connected po sa inyo, upang sa ganun ang aming pakiramdam na tila bagay walang pag-asa ay mapuno ng punong-punong pag-asa ayon sa inyong mga pangako, gabay at patnubay. Samahan po kami na palagi naming makapagdesisyon ng mas tama na inyong kalooban kaysa sa aming kagustuhan. Dalangin din namin sa umaga na ito ang pasasalamat ni Sister Dayan at ng kanyang buong pamilya, at sa pinagkalooban nyo naman ng 1 taon ng kanyang buhay. Salamat sa mga panahon na nagdaan, na mga pagsubok na tumating sa kanilang buhay na tunay na nagpakatatag sa kanila sa kanilang pananampalataya. At higit sa lahat, dinadalangin po namin na siya ay patuloy niya pong patatagin sa kanyang pamumuhay, maging siya ay mas palaging magtiwala po sa inyo at patuloy na maghintay sa inyong mga pangako. Ama, dalangin namin sa mga oras na ito, ng kanilang hinihintay na inyong regalo sa kanila, ng kanilang baby ay inyong ipagkaloob sa kanila sa lalong madaling panahon, at ayon sa inyong perfect timing, sila ay patuloy na nagpapasalamat sa kabila ng ano pa man na dumarating sa kanilang buhay. At gayon din naway samahan patuloy siya na maging ilaw rin sila ng tahanan patuloy sa kanilang nasasakupan, sa kanilang mga nakakasalamuha, at higit sa lahat ito sa aming bahay-sambahan. At gayon din aming patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Unang-una si Ma'am Karin sa kanyang pag-travel papunta roon sa pier at papabiyahe na papauwi dito sa Nueva Ecija. Kasama ng kanyang mga kapatid na magta-travel din. Ingatan po sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. At siya ay makauwi ng ligtas kasama ng kanyang mga kapatid at kamag-anak. Patuloy na comfort ang dalangin po namin. Unang-una sa mga nawala ng mahal sa buhay. Pangalawa sa mga nawawala ng pag-asa
na dumaranas ng kahirapan. Comfort po ang aming dalangin para sa amin na at higit sa lahat pasasalamat na nariyan kayo para gumabay sa amin. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga pangaral na nagaganap ngayon, unang-una dyan sa Tabakawa, mga 25 Bible students na kanilang sa pinangangaralan ay patuloy namang samahan, bigyan ng karunungan, maunawaan nila ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pangako at pag-asa, at sa huli tumanggap bilang personal at tagapagligtas. Kaya din ng mga pangaral dyan sa hain, alam namin na kayong nangunguna sa gabi-gabi sa mga pangaral na ito. Kaya kami ay dumadalangin na bigyan ng karunungan ng mga tao na ito na kanilang i-accept ang mga aral at higit sa lahat kayo bilang personal na tagapagligtas. Dalangin din namin ang kapatiran na tumutulong sa gawain na ito, lahat ng mga kapatiran dyan sa Hain at San Antonio, upang sa ganun sila ay patuloy na maging iliwanag ng kanilang nasasakupan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Samahan po kami sa aming maghapon. Ilayo kami sa anumang masamang karamdaman, at kayo din kami ay bigyan ng kaligayahan sa maghapon na ito na kayo ang aming nasa isip palagi. Ilayo kami sa mga pag-iisip na masama, pananalita at mga gawa, at kami maging daluyan ng pagpapala sa inyong mga kapatid at sa inyong mga anak na nagtitiwala po sa inyo. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang good health sa mga anak ni Medin Peligro Kotaw na sina Hara and Cory. Patuloy namin silang sinasama sa panalangin na sila ay samahan palagi kung saan man sila naroon, at sila ay malayo sa anumang kapahamakan. Kasama din namin sa family ni Ate Mylene, at kasama tigit sa lahat ng kanyang mga anak at mga apo na patuloy na samahan sa araw-araw. Alam namin na sila ay nariyan pa rin, at naniniwala at nagtitiwala sa inyo. Palakasin po sila sa kanilang pananampalataya na huwag sila tuluyang matangay ng mga tukso ng sanlibutan. At kinti ng kalusugan, ang panalangin namin kina Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, kasama na rin ang aming mga hanap buhay, na kayo po ay nagpo-provide sa amin aming mga pangailangan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga nabigyan ng mga explorer book dyan sa San Antonio, at kayo din sina Tata Cesar, si Heidi De Leon sa Bible study sa kanila na ginagawa, at ang kasama ng kanyang pamilya at kanilang mga anak. Naway ang mga karunungan na dala ng libro na ito na ipinahatid nyo sa kanilang bahay, sa kanilang mga puso, kanilang maunawaan, higit sa lahat kanilang tanggapin, at makasama namin sa paghahanda, paglilingkod sa inyo sa nalapit ninyong pagdating. At patuloy din namin sinasama sa panalangin mga kapatiran na naghihintay pa rin ng kanilang baby, sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, sina Brother James, Sister Diane, Brother Nico at Sister Rose May. Naway sila ay huwag mainip sa kanilang paghihintay, bagkus patuloy pa rin nakatingin at nagtitiwala po sa inyo. Amin ang dalangin ang kalakasan at recovery na ilang kapatiran na aming mga kasama, sina Pastor Alex Rigor, at kalakasan din kay Kuya Bobby at Ate Lorna sa araw-araw, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon. Kalakasan ng aming dalangin sa kanya sa kabila ng kanyang kalungkutan. Ganyan din namin mga karamdaman, si Narona at si LG kasama ng kanyang buong pamilya, ay araw-araw na sila bigyan ng kalusugan na nagmumula po sa inyo. Pagalingin at hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay si Rona na may karamdaman sa kanyang puso, at alam namin na kayo ay nariyan hindi lamang para pagmasdan kami, kundi para tulungan kami sa aming pangailangan. Naway sa ang kanilang pamilya ay inyong pasiglayin patuloy sa araw-araw, at sa kabila ng mga araw-araw na pinagdaraanan sa kanilang buhay, sila ay inyong samahan. Kasama din namin sa panalangin si Sister Adele sa kanyang karamdaman, si Tatay Carlito Tomas, at kayo din si Nanay Pina at si Tatay Rudy sa kanilang kagalingan, sa kanilang karamdaman. Sila patuloy po na nagtitiwala at naghihintay sa inyo. Alam namin na hindi madali ang buhay dito sa lupa, ngunit sa tulong po ninyo ito nagiging madali. Kasama din namin si Michael Torrelia at si
ang tatay at nanay ni Pastor Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at gayon din si pamangkin ni Sister Marites Loreto, at gayon din si Kuya Arman Reyes, si Brother Rinaldo Eusebio, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Munting Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, Renato Santos, Romnick, Olivia, Rebecca, Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si RC, sama na rin si Sister Nena, Tia Anik, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Ate Janet Antevero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito, Ama, karamihan ay may mga karamdaman na nagmaasa ng kagalingan sa inyo. Alam namin di man ito darating na mabilis, ito'y tunay na darating ng inyong pangako ng kagalingan na inyo ibibigay sa amin. Patuloy kami nagpapasalamat sa walang hanggang pagmamahal na inyong pinagkakaloob sa amin at ang tunay na pag-asa sa kabila ng walang pag-asa at kagalakan. Ito'y aming pinapasalamatan at inihiling namin ang kapatawaran ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and Amen. Muli po mga kapatid ay good morning po sa lahat at salamat sa mga nakinig. Salamat sa mga prayer warriors at salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay at nagsishare. Meron tayong 30 plus na prayer warriors sa aking nakita at salamat sa inyo lahat. Alam ko na kayo ay na-bless sa umaga na ito mga kapatid, dahil kung hindi kayo na-bless malamang hindi rin ako na-bless, pero hindi kabaligtaran ako ay na-bless, kaya alam ko na-bless din kayo mga kapatid. Ayan, happy birthday Sister Dayan. Sa mga hindi ko pa nabati, good morning sa inyo dyan. Sister Ellen Alpinto, at sino pa, Kuya Melchor Canlas, at sina Janet and Tito Salvado. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan sa Bukidnon. Kasama na sina Rona, si LG, at sa family nila asan na yan aking Hunsya family. Ayun pala sa Acuevas family. Ayan, sa Hunsya family and Acuevas family ay magandang umaga po sa inyo dyan. At gayon din yung teacher ni Pastor. Ayan, shout out po Ma'am Sheila Casamurin, teacher po ito ni Pastor noong junior high. At salamat daw sa pagtsatsaga sa pagtuturo kay Pastor ng Bible nung kanya junior high. Napakaganda kaya meron palang si Ma'am Sheila pala ay may karamdaman din, sama natin sa panalangin. Yung teacher ni Pastor ito. Sige po, at hanggang bukas po muli, patuloy tayong magdalanginan mga kapatid. Patuloy tayong mabless bawat umaga at patuloy tayong i-share natin ang biyaya natin natatanggap sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.